Isipin pa lang nila, makita pa lang siguro imaginin natin yung Jordan River napakalaki nun siguro ano. Imagine nilang tatawirin nila yun. At siguro naiisip nila na 'pag sila humantong baka nga kahit wala pa sila sa gitna nun parang feeling nila tatangayin na sila, eh, 'di ba? So yun yung pakiramdam ng ikaw ay nasa gitna ng sitwasyon na, ah, hindi mo alam yung bukas, pero alam mo naman na hindi ka na yung dati, alam mo yun? Tapos ito yung parang uncomfortable, 'di ba? At ito mismo yung lugar pa kung saan inilagay ng Diyos ang Israel, sa Joshua 3. Bakit doon pa sa Jordan River nila kailangang tumawid, 'di ba? So, ibig sabihin sila ay nasa in between ng kanilang season na kung saan hindi na sila alipin, yung mga Israelites hindi na alipin, pero hindi pa sila conqueror. Conqueror in a sense na andiyan na yung Panginoon, pero yung conqueror na mismong natawid na nila. Yun yung nararanasan ng mga Israelites na kung saan tatawid sila sa Jordan River para maranasan nila yung promised land. At nasa gitna sila ng Jordan River. Flood season pala nung time na yun. Flood season pala. At ako pa hindi ko pa naman naranasan na yung ano lang mababaw lang na parang ang lakas ng agos yan na natawid ko na yan, mababaw lang gatuhod, 'di ba, na parang tatawid ka kasi that time talaga uso naman ng mga ilog-ilog. So naranasan ko na yun na malakas. Malakas talaga na parang medyo magigewang ka rin ng konti, 'di ba, kung hindi matibay ang ano mo, puwede ka talagang matumba, ay lalo na yung Jordan River doon, 'di ba? So, ito pong sermon na ito is para sa mga tao na nasa gitna, yan. So, nasa gitna ng ano, nasa gitna ng healing, 'di ba? Si Ate Shirley, 'di ba? Ah, hmm, yun yung flood season niya. Imaginin mo yung tao na nakalbo, na ano tagilid na talaga yung kanyang mukha, hindi niyo maintindihan. Tumatagilid yung bibig, tapos 'di ba sabi niya wala na rin siya halos panlasa, kanyang pakiramdam, paningin. Nasa kalagitnaan siya ng buhay pa siya, pero parang pakiramdam niya patungo na siya sa pagkawala. Yun talaga yung kanyang season. Nasa gitna siya ng healing, nasa gitna siya ng breakthrough, nasa gitna siya ng waiting, at nasa gitna siya ng calling. Kasi nasa gitna ng breakthrough kasi yung faith na lang niya and trust ang pinanghahawakan niya. Wala siyang idea kung ano yung mangyayari. Sabi nga niya, ipinagkakatiwala na lang niya yung mga susunod niyang araw. Imaginein mo ang stage 4 na nakikita sa kanya, nagta-transition din, nagkakaroon din ng transition, hindi lamang yung physical niyang loob, lalo tigit din nakikita, malinaw na nakikita sa kanya na ang taong ito ay may something na pinagdadaanan talaga na Jordan River niya. Kitang-kita sa kanyang pisikal na katawan, yung pagkakalbo, pagbagsak ng katawan, yung pagkaiba ng level ng mukha niya, 'di ba? At nasa gitna siya ng breakthrough, 'di ba? Nasa gitna siya ng breakthrough, nasa gitna siya ng waiting. Naghihintay talaga siya ng kagalingan. Nasa gitna din siya ng calling. Kasi imagine, lumalaban eh, pakiramdam niya. So, ito pong teksto na ito, ganito man siya kaiksi, pero maaring tayo na andun. Nasa gitna tayo ng ganoon. Nasa gitna tayo ng healing, ng breakthrough, waiting, and calling. At ang tanong, di ba, kung tayo ay nasa gitna ng ganitong flood season natin,
Ano ang ginagawa ng Diyos kapag nasa gitna ka, 'di ba? Ano yung ginagawa ng Diyos kapag nasa gitna ka? Usually 'pag tayo nasa gitna ng ganitong season natin, um, silent yung Diyos, eh, 'di ba? Kasi wala man lamang siyang sign na, "Oh, sige gagaling ka." Wala, eh, walang sign. Kasi nasa andun yung flood season, eh. So, parang akala mo, ah, ang patutunguhan mo yung nasa isip mo na, 'di ba? Kung ikaw cancer, ano ba 'to, ano, stage 4 na cancer, 'di ba talagang magbibilang ka na ng araw, 'di ba? Yun ang parang iniisip mo na yun ang patutunguhan mo. Pero tanungin natin, ano yung ginagawa ng Diyos kapag nasa gitna ka ng ganitong sitwasyon at may ginagawa ang Diyos, 'di ba? Isa sa mga ano, sign, 'wag tayong maghanap ng kung ano-anong sign ano. Isa sa sign ng Panginoon kapag nasa gitna tayo ng ganito is yung kanyang pagiging tahimik, 'di ba? Sign na yun, eh, na may ginagawa siya. Kasi tayo nasa flood season tayo na kung saan ay ang nakikita natin ay yung problema, yung ingay ng agos, 'di ba? Pero sign na ang ginagawa ng Diyos, may ginagawa siya kasi yung mismong katahimikan niya is enough na He is doing something great. God is doing something great, 'di ba? So, 'wag tayong masyadong maligalig na pipilitin natin na may maipakita sa atin ng Panginoon, 'di ba? Magalak tayo na kung saan tayo ay nasa ingay ng agos, 'di ba, ng ating mga sitwasyon, na parang kailangan mo ng ma-receive yung breakthrough na yun, pero nasa gitna ka pa, hindi mo pa alam, 'di ba? At hinihintay mo ngayon, sabihin mo, "Lord, ang tagal naman." Nananalangin ka ng nananalangin. But God is being silent is a sign that He is doing something great. Dito po, ang background po nito. After po kasi ng leadership ni Moises, may ini-raise ngayon na grace ang Panginoon sa panahon po, sa katauhan po ni Joshua ng panibagong leadership. Ano po? Pero andun pa rin na sinusundan nila yung mga kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moises. So, from wilderness living, nakalagay doon, from wilderness living, papasok na po sila sa promise possessing, na kung saan kailangan na nilang mayakap, kailangan na nilang maranasan, kailangan na po nilang ma-embrace yung promised land na ipinangako ng Panginoon. So, kapag Panginoon ang nangako, ibibigay sa iyo yan. Kapag Panginoon ang nangako, ipagkakaloob sa iyo yan. Imposibleng hindi. Amen. Dumaan ka man sa flood season, kung gaano ka-level ng agos yung pagdadaanan mo. Grabe. Hindi pwedeng sumira ang pangako ng Panginoon. Kapag sinabi sa yung pagpapalain ka, anak, gawin mo yan, di ba? Gawin mo yan. Hindi man niya sa'yo idetalye kung anong pagpapala ang marireceive mo. Hindi patatalo ang Diyos. Dahil sabi nga, ang kanyang kaisipan ay hindi natin kaisipan. Diba? Ang kanyang kaparaanan, hindi natin kaparaanan. Diba? Ito yung panahon na kailangan na nilang ma-embrace, ma-possess yung promised land. Pero, may harang. Yung Jordan River. At ang sabi ng Bible, flood stage pa. 'Di ba? Flood stage. So, hindi ito random timing lang. At hindi ito aksidente. Ganyan po maglambing ang ating Panginoon sa atin. Ganyan maglambing. Kung dumadaan ka sa flood stage ng buhay mo, isipin mo na paglalambing yan ng Panginoon. 'Di ba? So, God chose the impossible moment to reveal His power.
So, kapag may mga imposibleng moment ka na naandun ka sa stage na gano'n, yun po ay pinili ng Panginoon sa'yo para pagdaanan mo at para matawid mo to reveal His power. Amen. Sabi po doon, sa pangunguna ng mga paring may dala ng kabanantipan, umalis ng kampo ang bayan ng Israel upang tumawid sa ilog. 'Di ba do'n? Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga paring may dala ng kabanantipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam. Dito po, sabi doon sa Joshua 3:15, eto, malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. 'Di ba napakalaki daw ng tubig. So the priest stepped into the water first. So, anong ibig sabihin nito? Bakit sinabi na standing in the middle for a miracle? Ano daw yung pwede nating ano daw yung itinuturo sa atin ng ating pananampalataya kapag po tayo ay nag-i-stand sa middle ng miracle ng Panginoon? Faith steps before the miracle shows up. Kagaya nung ginawa ng mga paring Levita. Nag-step in muna sila dun sa water. Amen. Sabi ng teksto, hindi daw muna huminto ang tubig bago pumasok ang mga pari. So, ibig sabihin, faith steps before the miracle shows up. Yung atin ngayong pananampalataya, ang una mong, di ba, itatapak para maranasan mo yung miracle ng Panginoon. So, tumapak muna yung mga pari. Minsan, gusto natin ng, Lord, patuyuin mo muna yung problema ko. Tanggalin mo muna yung harang bago ako magtiwala sa'yo. Ako man dumaraan sa ganun, di ba? Ako man dumaraan sa ganun. Pero ang sagot ng Diyos, magtiwala ka muna. Doon palang gagalaw ang himala. Hindi mo kasi masasabing himala kung walang mga moment na kung saan ay makikita na ito'y gawa ng Panginoon at hindi gawa ng tao. Kaya nga himala eh. Himala, hindi kayang gawin ng tao. Kaya pag sinabing himala, ito yung mga something matitindi na naggalawan ng Panginoon. Na kapag nangyari yun, nakita ng iba, kapag naihayag mo yung pangyayari na yun sa iba, di ba? Alam mong ang makikita ay Panginoon eh. Ay, hindi yan kayang gawin ng tao. Panginoon ang may gawa niyan. Imaginein mo yung ginawa ng Panginoon nun dun sa Red Sea at yun ay hindi man nasaksihan ni nung babae yung ano yung nagtago sa yung itinago niya yung mga espiya. Nawala sa isip ko. Si ano yung babae nagbebenta ng aliw. Sino nga yun de? Andito yung nabasa ko eh. Nawala sa isip ko ano. Tinago niya yung dalawang espiya ano, itinago niya sa bubong, 'di ba? Andun yung moment na takot niya dun sa mga tao na naghahanap dun sa mga espiya. Pero narinig niya kasi, sabi niya, ano ginawa sino nga? Si Raham, 'di ba? Si Raham. Narinig niya kasi sabi niya dun sa mga espiya, sabi niya ay ano eh, narinig namin at nasaksihan namin, narinig namin ang ginawa ng Panginoon sa inyo na kung paano kayo itinawid sa dagat na pula. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung mga sabi pa doon na natatakot sila sa Panginoong Yahweh, sa Panginoon niyo, sa Diyos niyo. Ibig sabihin, hindi yung takot na natatakot sila, ano. Kumbaga yung takot na kung saan ay nandun yung pagtitiwala nila, yung pagsama ng Panginoon dun sa mga espiya, kaya niya nagawang itago yun sa bubong ano. So, ganito rin yun. Kapag may mga flood season ng buhay natin, andun kasi yung himala eh. Nandun yung himala na 'pag kinuwento mo, kagaya niyan 'di ba, 'pag kinuwento mo, alam mo sasabihin ng nakikinig sa'yo, "Ay,
gawa yun ng Panginoon sa kanya. Panginoon ang gumawa nun. Kaya nga himala. So, gusto niyo bang maranasan ang himala? Siyempre naman po, di po ba? So, sabi ko nga kanina, faith is steps before the miracle shows up. Faith is not comfort. Faith is obedience kahit basa ang paa mo. Faith is moving kahit nanginginig ka. Di ba? Hindi, pag sinabing faith, hindi ito yung yung mararanasan mo na bed of roses ka na. Kapag ikaw ay may faith, dito mo ngayon gagamitin yung yung pananampalataya mo na mag-step in first bago maranasan yung miracle, bago mag-shows up yung miracle, 'di ba? So, may mga tao na gusto ng guarantee bago sumunod. Totoo po 'yan. Kasi tayo gusto natin ng alam mo 'yun, tayo kasi ay ano, dumaan tayo dati sa mentality natin ng sigurista tayo, 'di ba? Hindi tayo tataya sa isang bagay na parang feeling mo lugi ka na. Yan, merong ganoong mentality at kaisipan ang tao. Yun ang gusto ng tao. Yung ah, makita muna nila bago sila maniwala. To see is to believe, 'di ba? Okay, may faith ako pero gagamitin ko, pagagalawin ko yung aking faith kapag nakita ko na yung guarantee na andyan yung blessing, 'di ba? Pero sa Bible, ang guarantee po ay dumarating after obedience, not before. Kung makikita natin yung lahat ng mga Bible character dito na naranasan nila yung garantiya ng Panginoon na naging legacy, nagkaroon sila ng legacy hanggang sa pinakang mga bagong henerasyon, naranasan nila yung pagsama yung tulong ng Panginoon, yung abundance life dahil sa ginawa ng kanilang mga ninuno na nag-step in first yung pananampalataya nila. 'Di ba? So dito, yung guarantee pala, pag sinabi nating guarantee, kung magbe-base tayo sa Bible, dumarating po yun after obedience, not before. So dito, anong step ang hinihingi ng Diyos sa atin ngayon? Forgiveness ba? Kasi pwedeng nasa flood stage tayo ng ganon, na nasa kalagitnaan tayo na nakita mo na yung sitwasyon ng tao na yon, naunawaan mo na siya, nagbigay ka na ng forgiveness, inaccept mo na yung kanyang kasalanan. Pero nasa kalagitnaan ka pa dahil merong dumarating pa rin sa isip mo na pagdududa na totoo kaya na nagbago na ito? 'Di ba? Nandun ka sa kalagitnaan. Totoo kaya na nakapagpatawad na ako? 'Di ba? So, ano yung hinihingi pa sa atin na pinapa-step tayo ng Panginoon? Ito ba yung letting go? Letting go na kung saan ay alam mo na may malaking harang, alam mo na may trahedya, pero ipinagkakatiwala mo sa Panginoon. Inilelet go mo na ang lahat. Hinahayaan mo na mag-drive ka. At habang nandun yung takot mo, natatakloban siya ng kagalakan to serve Him more. 'Di ba? Parang ang lagi mong sinasabi, alam mo yun, nabubuhay ka na kita mo na may harang sa iyong pananampalataya. Pero nabubuhay ka na malaya. Imagine mo yung ganoong miracle ng Panginoon. May kalayaan kang nararamdaman. May kagalakan kang nararamdaman. Kaya parang ang nagiging response ng faith mo, hindi kagaya ng faith na siguro kung gano'n yung sitwasyon ko, hindi ako ganito ka-passionate. 'Di ba kung ang sitwasyon ko siguro ay walang harang, walang normal, walang kung anumang nakaabang na panganib. Siguro sasabihin mo hindi ako ganito ka-passionate, pero bakit more than passionate ka pa dun sa sitwasyon na parang kinatatakutan mo?
Yun yung miracle kasi nagiging obedience ka sa Panginoon. Sumusunod ka sa gusto ng Panginoon. Kaya may garantiya ka na may ginagawa ang Diyos. Ito, when you step in serving, di ba? In serving the Lord, ah, dumating na ba sa punto ng buhay mo na natatawidin mo na yung pinaka ah, mabigat na sitwasyon ng paglilingkod mo sa Panginoon? Just like Sister Shirley, 'di ba? Andun na siya sa gitna eh. Sabi ko nga 'di ba, standing in the middle for a miracle. 'Di ba? Nananatili siya sa gitna. Kasi bakit? For a miracle. Nananatili siyang nakatayo. Nananatili niyang pinanghahawakan yung kanyang pananampalataya sa gitna ng stage 4 cancer. Bakit? For a miracle. Standing in the middle for a miracle. 'Di ba? At ito ba yung trusting again? Yung magtitiwala ka ba muli? Dito ka ba pinapa-step in? Yung faith mo ba dito pinapa-step in ng Panginoon sa'yo? Kasi hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng dry ground habang ayaw mong gumalaw. Amen. Glory to God. Totoo po yan. Yung, yung ating po pinagdadaanan, malamang andyan pa tayo nakatungtong pa rin sa baha. Di ba, kagaya nga dito sa ating pinag-aaralan sa Joshua 3, nakatuntong pa rin tayo sa baha. Kasi hindi pa tayo gumagalaw ng totoo. Ano bang ginagawa ng isang taong tatawid tas may baha? Di ba nagiging stagnant siya? Nagiging nakatayo na lang siya doon. Kasi ayaw niyang humakbang, ayaw niyang lumakad magpatuloy doon sa gitna ng baha. Kasi pwede siyang matumba at agusin, dalhin, maanod ng baha. Diba? Pero kung hindi ka gagalaw, diba? Hindi mo mararanasan yung dry ground. Yung pagkatuyo doon sa dadaanan mo. Amen. So dito, standing in the middle for a miracle, pangalawa sabi doon, sa verse 3:13. Verse 3:13. May sinabi dito, kapag tumungtong na sa tubig ang mga paring may dala ng kaba ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. So, ibig sabihin dito, yung ark po ng covenant ang naunang pumasok sa tubig. Di ba? Hindi yung mga tao, yung mga Israelites. Yung ark of the covenant ang naunang pumasok sa tubig. Grabe, ano po, ano ba 'di ba ang sinasabing kabanantipan? Ito po yung presensya ng Panginoon, God's presence. Amen. So, hindi ka inuunahan ng problema. Inuunahan ka ng presensya ng Diyos. Kapag po, 'di ba, ikaw ay nag-step in muna doon sa baha, doon sa mga impossible situation. Bakit? Because God goes first. God goes first into your impossible situation. Hindi nauuna yung problema. Ang totoo, inunahan na po yan ng presensya ng Diyos. So kung meron po tayo, nasa gitna tayo ng flood stage po natin, pagbaha ng mga expenses, mga bayarin, pagbaha ng nandiyan ang sakit, matinding sakit, di ba pagbaha ng hindi maayos na relasyon, pagbaha ng mga persecution, pagbaha ng ating paano tayo maglilingkod ng maayos kung kulang tayo, kung limitado tayo sa lahat ng resources, 'di ba? Hindi nauna yung problema na yan sa'yo. Mas nauna po sa atin ang presensya ng Diyos. Kagaya ng ginawa dito. Ang unang pinapasok ng Panginoon, ang instruction ng Panginoon ay itawid, umunang humakbang ang mga Levita na dala-dala ang kabanantipan. So before you step into the flood,
God already stepped into it. Andiyan na yung presensya ng Panginoon, panghawakan po natin. Mararamdaman niyo po yun. Amen. Mararamdaman niyo po yan. Bakit? Ang unang presensya, kung nasa iyo ang presensya ng Panginoon, baha-baha man ang dumarating na tatawirin mo, meron kang kapayapaan. At patuloy ka pa rin nagpupuri sa Panginoon. Ang lumalabas sa bibig mo ay puro paglilingkod, puro pagpapahayag, puro pagpupuri, puro pagpapanalangin sa iba, at hindi pagrereklamo. Kasi nauna po yung presensya ng Panginoon sa atin. Before you face fear, hindi ko to kaya, ganyan. Yung bago mo maramdaman yung takot na yan, naandyan na mismo yung Panginoon. God already stood there. Di ba? Ito po yung picture of how God works. He never send His people where He has not already gone. Di ba? Hindi niya iniiwan yung kanyang mga isinend na tao. Hindi niya iniiwan, lalo na tayong mga anak niya. Di ba? Naaalis lang siya. Bibigay ka niya sa isang sitwasyon na ganyan. Naaalis siya. Hindi. Sa buhay natin, bago po tayo pumasok sa pain, bago tayo pumasok sa malaking Jordan River natin, na nagiging hadlang sa atin, ano po, naandun ang Diyos. Sabi dito di ba? Pinakita na dito na naunang pumasok yung kabanantipan doon sa baha. So, ibig sabihin, naandun na yung Diyos sa atin. Bago pa tayo makaranas, alam niyo, dumating sa point ng buhay ko na, grabe yung pag-worship ko. At mga ilang araw, kaya pala ganun. Kasi may matindi pala akong pagdadaanan. So, nauna yung presence ng Panginoon sa akin. Bago ko po pagdaanan yun. Yung inihanda na muna tayo ng Panginoon, na ipinaranas na muna niya sa atin yung kanyang presensya bago tayo dumanas or bago dumating sa ating matinding problema. Ganyan po kabuti yung Panginoon. Ipaparanas niya muna sa iyo yung presensya niya kapag ikay nananalangin, kapag ikay naglilingkod, kapag ikay nagmi-minister, di ba? Kapag ikay nag-worship, kapag matindi yung level ng presence ng Panginoon sa iyo na naranasan mo, be prepared dahil may paggagamitan niyang presensya na yan na naranasan mo sa Panginoon. Meron ka palang susunod na flood stage ng buhay mo. May tatawidin ka palang Jordan River. Amen? Di ba? Naranasan niyo ba yan? Puspos na puspos ka. Pero after that, meron palang ganong sitwasyong kang pagdadaanan. Nasa sayo yun. Bibitawan mo ba yung presensya na naranasan mo before? Doon sa pinagdaanan, naranasan mo muna bago doon sa naranasan mo ngayon, di ba? Bibitawan mo ba yun? O yun ang titingnan mo? Na ipinaranas niya muna sa iyo yung presensya niya bago mo pagdaanan yung pain. Bago tayo pumasok sa uncertainty, naandun na po siya. Yung mga bagay na walang katiyakan, di ba? Nandun na siya. Nandun na siya. Kaya, napakahalaga na maging, ano ba to? Sensitive. Every time po tayo na mananalangin, every time tayo na mag-worship, magmi-minister sa iba, magbibigay ng tulong sa iba, alam mo yun, yung ipapanalangin natin ang iba, itinatawid natin ang problema ng iba, maging sensitive tayo na angkinin natin yung presensya ng Panginoon. Kasi ang presence ng Panginoon, palaging may paggagamitan yan. Hindi lamang yan para maranasan na ikay payapa. Di ba? At doon po, makikita po natin na God goes first. God goes first into your impossible situation. Yung presence ng Panginoon na uuna po sa atin. Di ba? Bago po tayo pumasok dun sa mga sitwasyon na hindi natin, sa tingin natin ay hindi natin kaya.
Pero once na hawak-hawak natin yung presence na naranasan natin sa Panginoon before doon sa sitwasyon na yun, 'di ba? Makikita mo, masasabi mo, "Lord, ikaw ito, hindi ako. Hindi ko 'to gawa. Gawa mo po ito." 'Di ba? Narinig ko yung patotoo ni Sis Bebs, eh, kung paano siya hinumble down. So, every time, tatak na yun sa kanya. Tatak na yun sa kanya, 'no? Every time na yun ang maiisip niya, ano ang laging bubukas sa kanya? Gawa yun ng Panginoon, hindi siya, eh. Galaw yun ng Panginoon at hindi siya. Galaw lahat yun ng presensya ng Panginoon sa kanya bago siya mag-step in dun sa mission na yun. Nasa kanya na ang presensya ng Panginoon. Amen. Kaya nga tinanggal lahat ng pwede niyang pagdependehan, eh. 'Di ba? Kasi ang gusto ng Panginoon, 'pag nag-step in siya dun sa mission na yun, ang dala-dala lang niya yung presence ng Panginoon. So number 3, 'di ba? Standing in the middle for a miracle. Number 3 po. Flood season is often God's stage for miracles. Sabi dun sa Joshua 3:15, the Jordan was at flood stage. So hindi ito yung ordinaryong ilog lang. Sabi ko, flood season is often God's stage for miracles. Yung flood season na pala yung ang ibinigay pala ng Panginoon na stage natin para sa kanyang milagro. So yung Jordan River, ito yung stage na kung saan ay gagawa ang Panginoon ng himala at milagro dun sa mga bagong henerasyon na tatawid, amen, para maranasan nila yung promised land. Pero, ang harang, napakalaking ilog Jordan. At flood season pa. So, hindi ito ordinaryong ilog lang na pwedeng languyin. 'Di ba? Kung titingnan natin sa mapa, napakalaki po ng ilog Jordan. At ito, flood season, ibig sabihin, hindi ito yung tahimik. Ito yung, ito yung napakalakas na halos magsigawan na kayo sa pag-uusap 'pag nasa harapan niyo yung rumaragasang baha. Kasi sa sobrang ingay nung agos, ramdam niyo na ba yun na talagang hindi kayo puwedeng mag-usap ng parang lang, mahina ang boses kasi nga ang lakas nung agos. So, flood season ito, ibig sabihin delikado, malakas ang agos, imposibleng tawirin. Pero mga kapatid, yan po ang expertise ng ating Panginoon. Yung mga delikado, yung mga malalakas, ang agos, grabe daming ingay sa paligid. Yung mga imposible na natatawid mo pala, pero imposible sa'yo, 'di ba? Doon po, yun po yung mga season na pinipili ng Diyos para gumawa siya ng himala. Amen? Hindi mo pa masasabing himala yung wala kang kinain ngayon, wala kang pagkain, pero may dumating, may nagbigay sa'yo ng ulam. Hindi lang po sa ganoon hindi gano'n gumawa ng himala ang Diyos. Amen? Kaya nga, siguro nga sa iba, himala na yun dahil walang-wala na silang makain pero may dumating na 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 pero doon mo lang ba nakikita na hanggang do'n lang ba ang kayang gawin na himala ng Panginoon? 'Di ba? Ang Panginoon pumipili yan ng mga bagay na kung saan makikita yung kapangyarihan niya at ikaw ay maitatago. Hindi ikaw ang makikita. Mawawala ka sa eksena. Amen? Gagamitin ka lang niya. Minsan, hinihintay ng Diyos na lumala muna ang sitwasyon. Naranasan niyo ba yon? Hinihintay niya na lumala ang sitwasyon eh, para walang ibang makredit, kundi siya. Imaginin mo sa buhay, relasyon ni Nanay Andrea. Ilang years? 16 years nga ba, Nanay Andrea, na may ganun palang pangyayari sa buhay nila ni Kuya Bong, di ba? So, lumala na kasi siyempre,
alam naman natin kung may mga kung sino yung nagkikita, 'di ba? So, andun na yung paglala ng sitwasyon, eh. To the point na malala na talaga kasi, nagawa na nila ng ilang taon, 'di po ba? So, pero 'di ba, ah, tayo dahil minsan sa mga mahal natin sa buhay, lumalala yung sitwasyon kasi minsan ayaw natin na makasakit, ayaw natin sila agad na pagsabihan, ayaw natin agad na ma-address yung problema, 'di ba? At lumalala na pala yung sitwasyon. Hinihintay minsan pinapahintulutan ng Diyos na lumala yung sitwasyon, just like sa naranasan naming mag-asawa, na lumala yung sitwasyon, eh. Biglang nagising kami na boom! Alam mo yun, nasampal ka na lang ng problema sa mukha. Andiyan na lang yung problema sa isang sa mukha mo, sinampal ka na ng malaking Jordan River. Lumala na pala yung sitwasyon. Pero salamat sa Panginoon dahil unti-unti, 'di ba, ipinakita niya na, "Anak, ako ang gagalaw." At ngayon naman, pinahintulutan mo na, Panginoon, ang gumalaw dun sa malala na naging sitwasyon mo. Ang credit lahat ay sa Panginoon, hindi sa'yo. Amen? Ang credit lahat sa Panginoon, hindi sa'yo. Kasi kapag madaling solusyon, sasabihin natin, "Ay, diskarte ko 'to. Naitawid ko 'to kasi may trabaho ako. Nagsipag ako ng husto. Nag-overtime ako ng husto." Alam mo 'yun? Nagsipag ako, grabe ang pagsusumikap ko kaya diskarte ko ito, ganyan. Kapag flood season, mapapasabi ka, 'di ba, Diyos lang ang may gawa nito. Totoo 'yun, eh. Kaya nga yung Panginoon sabi ko nga, yung flood season natin yun yung ginagamit ng Panginoon na stage natin for His miracle, eh, para siya ang maitaas. Hindi mo puwedeng sabihin, nagawa mo yun, mahihiya ka sa sarili mo, eh. Mahihiya ka sa sarili mo na na pa kasi bakit? Lolokohin mo yung sarili mo, eh. Kapag yung isang bagay na imposible, naitawid ka at sa'yo ang credit, 'di ba? At ikaw ang pinuri, ikaw ang nakikita ng lahat, ikaw ang naitataas ng lahat, baka nga merong something na half ng diskarte dun ay ikaw ang gumawa. Pero hindi ganyan maggawa ng himala ang Panginoon. Hindi ganyan kumilos ang Panginoon. Amen. Ang Panginoon kapag kumilos yan sa flood stage ng buhay natin, maiisantabi ang lahat ng ikaw. Siya lahat ang mapapapurihan. Bakit? Merong panibagong makakarinig na magkakaroon ng tamang relasyon at tatanggap sa Panginoon. Dahil dun sa flood season na pinagdaanan mo, na ang itinaas mo, ang lahat ng credit ay sa Kanya. Amen. Kung pakiramdam mo flood season ang buhay mo ngayon, iba? Huwag mong isipin na huli na ang Diyos. Ang lala na ng sitwasyon ko. Kagaya nung kay Sister Shirley, no? Hindi huli ang Diyos. Hindi huli ang Diyos. At hindi ko po maunawaan. Nung siya'y ipinanalangin ko nga dun sa ano natin, spiritual mentoring. Isang buhos lang po yun ng iyak ko. Hindi na naulit. Isang buhos lang. Hindi na naulit. Nag-open cam siya. Kita ko siya. Nagluluto ako, eh. Napalingon ako dun sa cellphone ko. Nakita ko siya. Nagpapatotoo siya. Naghihiwa ako ng karne, hindi naman po sibuyas hinihiwa ko. Alam kong yung luha ko hindi galing sa emotions ko lang, eh. Kahit pa sabihin ko na talagang
naaawa ako, kaya ako naiyak, hindi, eh. Bakit? Kasi naghihiwa ako, hindi naman ako naka-focus sa kanya. Di ko naman masyadong nananamnam yung kanyang patotoo. Merong ibang focus yung aking isip, yung aking mata sa aking ginagawa. Pero bakit? Grabe alam niyo kung grabe yung tulo nung ano ko, yung luha ko nung that time. Naghihiwa ako ganyan, pero bakit parang dire-diretso yung paglabas ng luha ko dun sa aking mata na kita ko pa dito na nabasa yung aking ganito. Kaya sabi ko, yun yung nung after nun nagbasa ako, eh, at ito na yung inano sa akin, na ito yung pinagdadaanan ng ating kapatid, 'di ba? Standing in the middle for a miracle. Dire-diretso, eh, kumbaga parang ibinuhos ko yung isang luha ko na yun, yung isang pag-iyak ko nun, dahil punong-puno ako ng kagalakan na may ginawa ang Diyos sa kanya. Ang Panginoon ang maki-credit sa buhay niya. Sabi ko nga, "Lord, takot ako. Takot ako nung ipanalangin siya kasi nag ang gusto ko lang mag-insight doon sa sinabi ni Pastora Ami. Pero nawala yung insight ko, eh, hindi ko na nga idiniretso. Ginawa ko na lang na ipinanalangin si Sister Shirley. Kasi gano'n gumawa ng himala ang Panginoon. Gano'n alam niyo, mapasa sa kanya pa man yung stage 4 na yon, pero mabubuhay siya na parang normal, na walang cancer. Yun, eh. Kasi nasa kanya yun yung palaging lalabas na God is Jehovah Rapha. Alam niyo yun? May stage 4 cancer siya, pero yung lakas niya, cancer-free. Yung parang hindi nakaranas ng cancer. Yun yung naramdaman ko. Yung nasa kanya yung sitwasyon na yun. Pero daig pa niya ang walang cancer. Amen. Hindi man hindi wala mang ma-prove ang mga doktor sa mga susunod na, "Ay, you are cancer-free." Wala mang gano'n. Hindi man malinis yung papel niya na siya ay cancer-free. Pero yung kanyang katawan na-restore ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ko, "Lord, salamat, salamat kasi dito namin makikita." Ganyan kasing gumawa, imposible na sasabihin na gawa ng tao yun dahil ipinanalangin siya, dahil hindi po. Ang Panginoon, 'pag gumawa ng himala, ito yung something na nasa middle ka. Hahakbang ka ba dun sa flood stage ng season ng buhay mo for miracle? At lahat yan ay ano, lahat yan ay magtu-twist, lahat yan ay galaw ng Panginoon. Lahat yan ay galaw ng Panginoon. Amen. So, sabi ko nga, madalas, 'di ba, ah, ano ba 'to, 'wag nating isipin na ang Diyos ay huli sa sitwasyon. Bakit hinayaan na lumala pa, samantalang dati naman na naglilingkod siya. Hindi huli ang Diyos, eh. Yun yung ano niya, eh, yun yung stage na kailangan, yun yung stage na yung pamamaraan niya for His miracle. Kailangan niya nating mapagdaanan yung gano'ng sitwasyon. I hope mga kapatid nage-gets niyo ba yung aking sinasabi, alam niyo yun? Yung himala ng Diyos, ito yung something na nasa sa'yo, yung hinihiling mo, pero bakit ang lumalabas sa'yo ay something na parang pinagaling ka na, pinayaman ka na, itinawid ka na, 'di ba? Kasi yun mismo yung perfect timing niya. Sabi ko nga, ang kaparaanan ng Diyos hindi nating kaparaanan. Maaaring mag-count siya ng ilang taon na may stage 4 cancer pa siya. And that is a miracle.
Iba 'pag sinabi nating stage 4, malamang weeks, months, 'di ba? Pero iba ang himala ng Diyos. Hindi natin siya kayang sukatin base lamang sa atin pong pagkakaunawa. Kung akala natin na kilala na natin ang Diyos, well, sa mga stage at flood season ng ating buhay na something imposible, mas makikilala natin ang Diyos kapag ginawa niya yung mga himala sa ating buhay. Amen? Sabi dun sa Joshua 3:17, nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaba ng tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong sambayan ng Israel. So, standing in the middle for a miracle, di ba? Dito, sinasabi dito, some people are called to stand in the middle. Sabi doon, nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaba ng tipan. May mga tao na tinawag to stand in the middle. Amen? Habang tumatawid, alam ko, yan si Nanay Selena sa patotoo niya. Siya yung tumatayo sa gitna ng salvation ng kanyang mga angkan, kanyang mga kapatid, kanyang mga pamangkin, mga kaibigan. Siya yung tumatayo sa middle ng salvation ng mga tao sa paligid niya. Siya yung nasa gitna. Bakit? Nasa kanya kasi ang presence ni Lord. Kaya nga nauuna siya, 'di ba? So habang dito ipinakita habang tumatawid ang buong Israel, ang mga pari daw ay nakatayo sa gitna ng ilog. Ibig sabihin, habang ang iba umaalis sa danger, 'di ba nakatayo sila, ngayon lumalakad na eh. Yung mga Israelita habang nakatayo, yung yung mga pari na may dala ng Ark of the Covenant, nagpapatuloy naman na tumatawid yung mga Israelites. So sa pamamagitan ng pagtayo in the middle ng flood stage dun sa Jordan River, nung mga paring Levita, nakakatawid sa danger yung mga tao. 'Di ba? At yung mga pari na kung saan dala-dala nila yung kaba ng tipan, which is symbolizes the presence of God, sila po yung naiwan sa gitna. Habang ang iba, gumagaan ang buhay, sila po pabigat ng pabigat yung pasan. Imaginin mo nakatayo sila sa gitna ng baha, tapos meron silang dala-dalang kaba ng tipan. 'Di ba yung gravity na yung bigat nun, pabigat ng pabigat kasi nakatayo lang sila, eh. Habang ang iba, ang gaan 'di ba ng pagtawid nila. Bakit? Kasi some people are called to stand in the miracle, in the middle, 'di ba? May calling ang pagiging nasa gitna. Amen. Kagaya ng mga ginawa ng mga paring Levita dito. May calling, 'di ba? Yung atin bilang isang parents, bilang isang magulang, standing for their family. Tayo, nag-i-stand tayo para sa ating family, 'di ba? Yung mga leader, kagaya nila Nanay Andrea, nila Sis Bebs, yan, nila Nanay Selena, yung mga leader sa ganitong ministry, 'di ba? Sila yung mga tao na nananatili sa gitna para yung mga tao na pumapasok, na kumikilala pa lang, ay magkaroon na agad ng kagaanan sa kanilang paglakad, sa kanilang pagtawid, sa mga sitwasyon na kanilang kinakaharap. May mga tao, may mga leader na nananatili sa gitna. At praise God, nananatili po kayo sa gitna namin. Amen. Yung mga intercessor, nananatili sila sa gitna para maitawid, maipanalangin ang buhay ng iba, yung nararanasan ng iba, na parang feeling nila wala na silang pag-asa.
'Di ba may mga tao talaga na tinawag to stand in the middle. Yung mga servant, tinawag 'yan. Yung mga evangelist, yung mga naghahayag ng salita ng Diyos, mga bishop, mga reberendo, lahat na 'yan naghahayag ng salita ng Diyos, tinawag 'yan to stand in the middle so others can walk free, 'di ba? Hindi naman glamorous ang nasa gitna, eh. Imagine nasa iyo nga yung bigat, eh. Yung nasa gitna ka ng para yung iba makatawid, para yung iba gumaan, 'di ba? Parang grabe, grabe ang ano nito, ang faith nito sa Panginoon. Siguro grabe rin yung deposito ng presensya ng Panginoon sa buhay niya, kaya nananatili siyang tumayo sa gitna ng mga tao. So, hindi glamorous ang nasa gitna, hindi rin ito comfortable. Sabi ko nga 'di ba, yung standing in the middle for miracles, yung alam mong hindi ka na dati, pero hindi mo pa alam kung ano ka sa kasalukuyan, 'di ba? Pero mga kapatid, ito po ang pinaka greatest gift ng mga taong, nag-i-stand in the middle for God's miracle sa iba. Ano po yun? Holy po yoong ganoong holy po yung ganoong, ginagampanan ng mga taong nag-i-stand sa middle. Yun po ay holy. Amen? So, kung ikaw ang palaging naiwan sa gitna para sa iba, nakikita ka ng Diyos. Hindi mo lamang nararamdaman ang presensya ng Diyos. Nasa iyo ang kabanalan ng Diyos. Bakit? Kasi yung mga pareng Levita, ang dala-dala nila, Ark of the Covenant. At ang presensya ng Panginoon na tinutukoy doon, yung kabanalan ng Diyos. Amen? Kaya nga si Moises, di ba? Nasa kanya, sinasamahan siya ng Panginoon. Pero, bakit nagalit ang Panginoon? Kasi hindi daw ipinakita ni Moises na ang Diyos ay banal. Amen? Pero siya yung nag stand in the middle para sa mga Israelites. Di ba? Nasa kanya yung bigat nung journey ng mga Israelites na yan, kung paano sila makakarating sa lupang pangako. Pero tandaan natin mga kapatid, kung tayo yung ginagamit ng Diyos to stand in the middle, lagi po nating isipin na hindi lamang God's presence yan. Dapat lagi nating maipakita yung holiness ng Panginoon. Amen? Kasi baka yung inaasahan natin in the future, hindi natin marating kasi nga nasa gitna tayo. At dahil sa tagal na natin sa gitna, sa dami ng mga tumatawid at nagiging kagaanan, dahil tayo naninindigan sa gitna, baka tayo bumigay just like Moises na yung kabanalan ng Panginoon malimutan natin. Amen? Napakahalaga po ng holiness sa Panginoon. Ipinakita po yan sa buhay ni Moises. Sabi ng Panginoon, dahil sa hindi mo ipinakita na ako ay banal, hindi ka makakapunta sa lupang pangako. Amen? So, tayo po, di ba? Kung tayo yung laging naiiwan sa gitna para sa iba, nakikita tayo ng Diyos. Hindi nasasayang ang pagtayo mo sa gitna. Sis Bebs, Nanay Andrea, Sis Ann, Brother Fred, Nanay Selena, hindi nasasayang ang pagtayo natin sa gitna. Ginagamit kanya, ayan, pino-point out ko na, ginagamit po tayo para may makatawid. Nakikita niyo po yun? Nakikita niyo yung ano, yung pagdagdag sa ating platform. Lagi tayong nadadagdagan eh. Kasi po, merong mga tao, mga leaders na ginagamit ng Panginoon in the middle para makatawid yung iba sa kanilang pinagdadaanan. At kapag itinawid natin sila with holiness, sila naman po yung papalit po sa atin. Sila naman po yung gagamitin din the same na kung paano tayo ginamit ng Panginoon. All we have to do is to stand in the middle for miracle and be holy.
kung ano yung instruction ng Panginoon, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Amen. That is the holiness. Huwag mong sasabihin, huwag mong i-interpret based on your own dahil napuspos ka ng emotions mo. Mawawala po ang kabanalan ng Panginoon. That's why we always need to seek the presence of God. Bakit? Para marinig natin, maging familiar tayo dun sa instruction ng Panginoon. Kasi tayo yung magdadala sa kanila. Tayo yung mananatili sa gitna para makatawid sina Sis Joy, di ba? Sina Sister Robilyn, sina Brother Cakes. Marami pa pong ipapadala sa platform na ito na kung saan, amen, sila yung itatawid ng Panginoon. Na parang, alam mo yun, dahil naririyang kayo, yung mga kapatiran natin na bago pa lang, yung mga asawa ni Sister Billie Jean, di ba? Dahil naririyang kayo, ipinakita nyo yung Panginoon sa platform na ito at hindi ikaw, ipinakita mo, di ba? Naging magaan sa kanila ang kumilala at maglingkod at magpatuloy sa Diyos. Kasi kung ang ipinakita natin yung ating kakayanan, darating ang time, mapipraise ka. Pero, lalabas din, pipintasan ka. Pero pag ang nakita sa kanila ay Panginoon, walang kapintasan. God is perfect. Magiging magaan tuloy sa kanila ngayon. Diba? Hindi nila maiisip na sila hindi mahal ng Diyos. Hindi nila mararanasan na sila itinakwil ng Diyos, kinalimutan ng Diyos. Bakit? There is people na nag-i-stand in the middle para makatawid ang iba. Bakit ko sinabi na hindi glamorous, na nasa mga tao ang kabigatan yung nag-i-stand in the middle? Bakit? Kasi itutulog mo na lang pag naisip mong ipanalangin yung tao na ipapanalangin mo eh. Di ba? Ang laki ng sweldo mo. Pero sinabi sa iyo ng Panginoon, bigyan mo, i-bless mo. Eh kung iisipin mo, teka, ibibigay ko na lang sa anak ko. Di ba? Pero dahil nasa iyo ang bigat, at ang bigat na yun, di ba, andun sa iyo yung presensya ng Panginoon. Hindi mo siya kailangan ipagwalang bahala. Bakit? Kasi baka ikaw mismo, hindi mo marating yung gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya ngayon tayo mga leaders, tanggapin natin ng buong-buong may kagalakan na tayo po yung nag-i-stand in the middle. Aalalayan po natin yung mga bago. Amen? Aalalayan natin para makita nila na mahal sila ng Panginoon. Kasi pag isinantabi natin sila, yung mga taong pumapasok dito, yung mga kapatiran na pinapasok nila Nanay Selena, pag hindi po natin sila in-entertain, di ba? Ma-out of place sila. Parang, teka, magtatanong sila, saan ba ako kabilang? Kaya nga sila pumasok, di ba dito? Para maranasan nila na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan po ng mga tao na tinawag to stand in the middle. Sabi ko nga sa title ko, Standing in the Middle for Miracle. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Diyos. And then, sabi pa po dito, may oras ba ako? May oras ba ako, Sis Bebs? Wala naman. Wala po. May oras ako? Lagpas na yata ako sa oras. Wala ate. Take time. Okay. Take your time. Okay po. Kasi baka may susunod kasi. Ayan. Sabi po doon, una po mga kapatid, sabi ko nga standing in the middle for a miracle. Una po nating punto, sabi doon. Faith steps before the miracle shows up. Ito yung nag-step in muna sila bago pa kumilos yung miracle. Amen. So pangalawa po, God goes first into your impossible situation. Nasa iyo na ang presensya ng Panginoon bago ka pa
humarap diyan sa problema po natin. Pangatlo, flood season is often God's stage for miracles. So hindi yan nagkataon lang, yung mga flood season ng buhay natin. Yan po yung ginagamit ng Panginoon na stage for His miracle. Pang-apat po, some people are called to stand in the middle. Panglima po, standing in the middle for miracle. Panglima, God uses your standing to open a way for others. Amen. Habang ang mga pari dito, makikita natin, habang ang mga pari ay nakatayo sa gitna, di ba? Ang buong bayan nakatawid walang naiwan. Kaya nga sabi, narinig ko sa panalangin ni Sister kagabi ba yon? Lord, wala pong maiiwan. Totoo siya, di ba? Sabi nga, ang hinahawakan mo, yung paglilingkod mo, kung paano mo ginagawa ang isang bagay, nagre-reflect yan sa buhay mo kung sino ka na ngayon. Amen. Nagre-reflect yan sa faith mo. Kung ang isang naninindigan ng isang leader, ang faith grabe, yung ang faith niya ay, alam mo yun, yung parang magagawa lahat ng Diyos. Yung ganyan. Sa umpisa, yung mga makakarinig agad, parang hindi agad nila magigets. Baka ang sasabihin nila, napaka-exage naman magsalita nitong tao ito. Pero hindi kasi nila nararanasan na dun sila dinadala ng tao na yon. Yung faith ng tao na yon ang lumalabas. 'Di ba galing sa Panginoon na sila pala dinadrive na nung pagde-declare ng tao na yon. Amen? Panghawakan mo, gagalaw ang Diyos. 'Di ba? So kung sa umpisa parang napaka-exage, parang ganyan. Pero hindi. 'Di ba sabi doon, God uses your standing to open a way for others. So habang ang mga pari ay nakatayo sa gitna, ang buong bayan ay nakatawid. Sa atin, di ba? May mga taong makakalaya. Amen. Wala sa platform na ito na hindi nakakilala sa Diyos. Wala sa platform na ito na hindi lumalim. Wala sa platform na ito na hindi bumalik-balik. Binabalikan. Amen. Kasi God uses your standing to open a way for others. May mga taong makakalaya dahil may mga taong nagtiis sa gitna. May mga taong nagtiis. Yung pagtitiis na parang may ginagawa ka pero kailangan mong mag-call. Yung ginagawa ni Sister Billie Jean, napakasipag, di ba? Kailangan mong mag-call pero hindi na niya nararanasan na yun ay burden sa kanya. Di ba? Kasi siya ang ginamit ng Panginoon to open a way for others. Di ba? May mga taong gagaling. Bakit? Dahil may mga taong nananalangin sa gitna. May mga taong uusad. Bakit? Dahil may mga taong hindi umalis sa gitna. May mga taong makatatawid. Bakit? Dahil may mga taong nagsasakripisyo na manatili muna sila doon sa ganong sitwasyon para makapagbigay ng tulong sa iba. Kung tutuusin ang ating pong kapatid na si Sis Bebs, kung tutuusin, kung titingnan natin, nananayak ako, sobrang yaman na niya siguro. Diba? Pero nananatili siya sa gitna. Yung pagkakakilala niyo, pagkakakita niyo ng way of living niya, kailan niyo ba siya nakilala? 2020, until now. Nakita niyo na ba siya na sobrang glamorous, diba? Nakita niyo na ba siya na sitting pretty? Hindi. Nananatili siya sa gitna. Para merong mga buhay, pamilya na maitawid. Makausad man lang. Kahit isang araw ng kanilang pinagdadaan ng kahirapan, may makausad man lang. Diba? So ganun po, God uses your standing to open a way for others. Your obedience in the middle becomes someone else's miracle on the other side. Yung pagsunod po pala natin sa gitna na ng ating mga paglilingkod, nagiging miracle pala yun sa iba. Di ba? Minsan, hindi ka inilalabas agad ng Diyos sa gitna.
hindi talaga tayo agad ilalabas ng Diyos sa gitna. Pero ngayon, napakasarap po pala ng nasa gitna, mga kapatid. Bakit? Hindi tayo naglilingkod ngayon dahil inaasahan natin na pagpapalain tayo, payayamanin tayo. Hindi. Dahil tayo nasa gitna, naglilingkod tayo ngayon para sa miracle ng iba, para maranasan ng iba. At mas gusto mong nananatili. Hindi mo kaya na hindi ka manatili diyan sa gitna, na hindi ikaw ang mamagitan, 'di ba, sa buhay ng iba, 'di ba? Kaya hindi po tayo agad-agad ilalabas ng Diyos sa gitna. Dahil ginagamit niya ang pagtayo mo, Nanay Selina, Sis Ann, Nanay Andrea, Brother Fred, Sis Bebs, ginagamit ng Diyos ang pagtayo niyo po sa gitna para may makatawid sa himala. Standing in the middle for miracle. Lahat ng tinatayuan natin dahil tayo nasa gitna at nasa atin ang presence and holiness ng Panginoon. Ang lahat ng makakatawid ay magkakaroon ng himala. Amen? Glory to God. So, sino ang nasa middle season ngayon? Hindi na tulad ng dati, pero hindi pa tulad ng pangako ng Diyos. Ito yung time na nawala na sila sa Ehipto, pero wala pa sila dun sa pangako, sa lupang pangako ng Diyos. Diba, ganun din. Let me encourage you, mga kapatid. Huwag kang bibitaw. Huwag kang aalis sa pwesto mo. Manatili ka lang dyan sa gitna. Standing in the middle for miracle. Manatili ka sa gitna. Huwag kang aalis. Huwag kang susuko. Kahit dumaan pa yung nasa gitna ka. Tapos, ayan na. Grabe ang rumaragasang baha. Just like dun sa Jordan River. Diba? Kung tinawag ka ng Diyos na tumayo sa gitna, He will give you the strength to stand. Kahit pa yung mga pag-agos na yan ay may dalang mga bato na pwede kang masalpok. Amen? Panginoon ang magbibigay sa iyo ng lakas to stand in the middle. He will stop the waters in His timing. Alam mo yun? Makikita mo, imaginein mo, andyan na nakatayo ka sa gitna, na andyan na yung rumaragasang baha. Pero pagdating sa'yo, di ba, magkakaroon ngayon ng parang something na hindi mape-penetrate ang mga paa mo para mag-fall ka. Amen. Kasi God will stop the water para ikaw ay bumagsak. He will bring people safely to the other side. Kasi hindi ka pwedeng bumagsak eh. Diyan ka tinawag ng kapanawagan ng Diyos eh. Yan ang kapanawagan mo eh. Kaya siya ang magtatayo sa'yo. Hindi ka pwedeng bumagsak. Bakit? Para may mga tao na makatawid ng safe sa kabilang ibayo, sa kabilang pampang. Amen po. I hope and I pray po na tayo po ay napalakas ng Panginoon, salita ng Diyos. At siguro hindi nagkataon na tayo lang po dito. Siguro kasi ito yung mga puso na ipinarinig ng Panginoon sa ating 5, sa ating 6, na kailangan nating manindigan sa gitna. Siguro, and I do believe na ito yung mga dedicated. Hindi ko itinataas ang bawat isa. Ramdam niyo yun sa puso niyo. Ramdam niyo yung concern niyo sa iba. Ramdam niyo yung compassion niyo sa iba. Grabe si Nanay Andrea, no? Alam mo yun? Yung talagang siya, spiritual mother. Totoo yung sinabi niya. Wala siyang sinasabi, pero nag-intercede siya nung kasama niya si Sis Bebs. At naging kagaanan siya sa buhay mission ni Sis Bebs. Imaginein mo yung isip ni Sis Bebs na iba yung inaasahan niya na makakasama niya sa mission.
Pero, sabi ng Diyos, hindi. Ito kasi yung kaparehas mo na nasa gitna, in the middle of the miracle. Kaya ako'y naniniwala na hindi nagkataon na tayo kasi ito yung ano ng Panginoon, moment ng Panginoon na bumagsak man, manghina man ako sa platform na ito, andyan si Sis Bebs pa rin, andyan si Nanay Selina, andyan si Sis Ann, andyan si Nanay Andre, andyan yung asawa ko. May backup pang 5. Diba? Manghina man si Nanay Selina, maging busy man siya, diba? Andyan tayong 5. Si Nanay Andrea, manahimik man siya, 'di ba? Dahil marami siyang uunahin muna, may sakit asawa niya, marami siyang mga gagawin. Pero andito tayong 5 para maraming makatawid sa platform at mag-glorify ang Panginoon sa buhay nila na ako tuwang-tuwa ako sa mga taong nariringgan ko na yung lumalakad sa Panginoon na sinasabi, ang sarap sa pakiramdam na maglingkod, tapos sasabihin nila yung problema nila. Andun na agad yung satisfaction ng soul nila eh. Kasi hindi naman yung espiritu naman talaga ang nasa-satisfied, yung soul. Yun ang kailangan natin pakainin ng salita ng Diyos. Kasi yun naman ang maghihiwalay sa atin eh. Di ba? So, natutuwa ako na parang na-embrace nila lagi na salamat ang buti ng Diyos. Bakit? Kasi may mga leaders na nag-stand in the middle. Hindi nila alam yung luhod ng mga tao para lamang maitayo. Yung every night, nararamdaman niyo ba yun na maghanap kung sino yung mag-i-speak? Di ba yung bigat nun? Sino kaya ang mag-i-speak? Kasi hindi lamang naman yung paghahanap ng speaker ang kanyang iniisip. Ano yun ang kanyang iniisip? Yung tamang speaker na makapagpapalaya dun sa mga makikinig sa oras na yun. Nandun yung ano, yun nandun yung kanyang pag-iisip, pagsisik ng presence ng Panginoon na kung sino yung tao na nagagamitin sa oras na yun para mapagpala ang iba sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 'Di ba? Kasi may mga tao, may mga leader na umiiyak para sa gawain, para imagine niyo hindi ito magka-count ng taon, 'di ba? Kung wala ang presensya ng Panginoon sa lahat ng mga taong tumatayo sa gitna. Amen? Kaya purihin po natin ang Panginoon. Let's be joyful. Ayan. Maging masaya tayo. At wag nating, wag tayong mag-over na tayo ay puspos na puspos. Hayaan natin na mag-flow ang Holy Spirit. Amen? Ayan, salamat po at glory to God. Ipinapakita lang po dito mga kapatid na tayo po ay manindigan sa gitna, kagaya po ng mga ginawa ng paring Levita na kung saan ay inutusan ni Yahweh na paunahin ni Joshua yung mga paring Levita sa pagtawid. At hindi sila natakot. Ganon din po tayo. Huwag tayong matakot. Kahit pa nakikita natin na naliligaw ng landas yung mga mahal natin sa buhay, andyan tayo para sila ipanalangin. 'Di ba? Huwag tayong matakot. Kasi nga baka mas grabe pa nga tayo sa lumang buhay, pero look at us now, 'di ba? Grabe tayo ngayon. So, meron at merong pagkilos. Makakatawid sila sa kaligtasan. Makakatawid sila sa kanilang mga pinagdadaanan. Makakatawid yan. Imposibleng hindi. Amen? So, sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon Lord, sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon Lord. Salamat, Panginoon Lord. Binuksan mo, Ama, ang puso naming anim. Ito, Panginoon, ay hindi lamang narinig namin, kundi panghawakan namin, Lord. It is our covenant for today na we stand in the middle para makatawid
ng maayos ang mga kapatiran namin at ang iba pa naming mga kapatid na magjo-join dito. Ito po ay isang commitment namin sa iyo, Panginoon. Kaya siguro, Lord, ito ang naibaba ngayong oras na ito para bago pa man magpatuloy after po ng 24 hours prayer na ito, merong 6 na tinawag mo to stand in the middle for a miracle. Para ang lahat ng mga papasok, makita nila kung gaano kakabuti at kung gaano kasaya ang maglingkod sa iyo. At hindi nga po ito masasayang. Salamat, Lord, nasa amin ang bigat. Salamat, Lord, dahil ang bigat na yun ay ikaw naman ang nagpapagaan. Ikaw naman ang nagbibigay sa amin ng lakas to stand in the middle of this platform. Salamat po, Panginoon. All glory belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen.